Yo mga kabowlers! Welcome back sa ating channel. Ito na nga ang future ng Gilas Pilipinas. Kakatapos lang ng run natin sa FIBA Asia Cup at nalaglag nga tayo sa Australia. Pero nothing to be ashamed of, what a run for our national team. Congrats sa lahat mula sa coaches, sa lahat ng players at sa lahat ng mga fans. Bounce back sa FIBA World Qualifier. Ito na nga ba ang future ng team ng Gilas Pilipinas? Isipin nyo, isang matangkad, mabilis, skilled at gutom sa panalo. Ito na nga ang tinatawag na next generation ng Gilas Pilipinas. Kai Sotto, AJ Edu, Dwight Ramos, Carl Tamayo at Kevin Kiambao. Today, aalamin natin kung bakit sila ang magiging susi sa future ng ating national team. Pero bago ang lahat, like and subscribe ka naman para lagi kang updated about basketball. Number 1, si Kai Sotto. 7'3" ang centerpiece ng future. May experience na sa NBL Australia at NBA G League, kaya sanay na sa international pace. Shot blocker, rim protector at may developing offensive game. Kaso sayang ang laking factor ng pagkawala ni Kai, sobrang hirap tayo sa mga big man sa international. Pero for sure sa darating na tournament, nakarecover na siya sa kanyang injury. Pangalawa si AJ Edu, perfect partner ni Kai sa frontcourt, malakas sa rebounds, matibay sa depensa at kaya rin tumira sa labas. Nakalaban na niya ang mga malalaki sa FIBA tournaments, kaya battle tested na rin. Nakita naman natin kung paano siya nag-dominate sa nakaraang FIBA Asia Cup. Talagang puso sa player na to. Pangatlo, walang iba kundi si Dwight Ramos, ang Mr. Reliable ng Gilas. Consistent scorer, playmaker at elite defender. Bonus pa, habulin pa ng mga fans dahil pogi. Joke lang. Alam niya kung kailan mag-control ng laro at kung kailan aatake sa basket. Meron siyang basketball IQ. Pangapat si Carl Tamayo. Modern stretch big, may height pero kayang mag-space ng floor with outside shooting. Perfect para sa small ball or traditional lineup. At panglima naman si Kevin Kiambao, UAAP MVP at isa sa pinaka-versatile forwards ngayon. Ball handler, scorer, passer. At nakaraan nga nakita natin kung paano siya sumabak para makamit ang pangarap niyang makapasok sa NBA. Di man siya pinalad pero nakilala siya kung gaano kagutom para makuha niya ito. Sa last FIBA Asia Cup, nakita naman natin kahit limited minutes lang ang bigay sa kanya, talagang umaambag siya at siya rin ang key factor kaya tayo nanalo sa Saudi Arabia. Bakit nga sila ang future ng ating national team? Una, ang kanilang edad. Early to mid-20s pa lang sila, ibig sabihin 5 to 10 years pa natin sila makikita sa Gilas uniform. Pangalawa, kanilang chemistry. Marami sa kanila nagkasama na sa youth tournaments, SEA Games at training camps. Pangatlo naman, ang kanilang skill set fit. May height sa loob, shooter sa labas, at lockdown defender sa perimeter. Kumpleto sila sa modern basketball requirements. Pang-apat, meron na silang international experience. Laro nila hindi lang pang PBA, kundi pang world level na. Pero syempre, hindi magiging smooth ang transaction kung wala ang guidance ng veterans. Sina Justin Brownlee, Scottie Thompson at Junmar Fajardo. Hindi ko sure if andun pa siya, pero magbibigay ng leadership at winning mentality. Hindi ko na muna finokus ang ibang young players, let's see na lang in the future. Habang silang naka-front ngayon, hinahasa na nila itong batang core para sa mas malaking laban sa 2027 World Cup at 2028 Olympics. Paano nga ba magiging reality ang potential na to? Kung magpapatuloy sila sa international exposure, maging committed sa Gilas program kahit may iba silang career sa pro leagues. At nakita naman natin ang commitment nila sa ating national team. I-maintain ang health at physical conditioning para maabot ang peak performance sabay-sabay. Sayang nga din talaga si Kai Sotto, hindi natin nakita sa mga nakaraang laban sa FIBA Asia Cup at yung mga iba nga natin na mga players ay na-injury rin. Kaya kailangan talaga stay healthy sa ganitong mga tournament. Kung tuloy-tuloy ang development nila, baka ito ang best chance natin na makapasok sa top 8 ng mundo. Walang imposible yon. Imagine natalo nga natin before ang top 4, di ba? Mga kabowlers, sa lima na to, sino sa tingin ninyo ang magiging mukha ng Gilas sa susunod na dekada? Comment nyo naman sa baba. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. God bless.